since nakita na natin si Roque, mga bossing, eto, ipapakita ko mismo sa inyo yung interview ho doon sa mga magsasaka. No? O, pakinggan natin. Nagsiservisyo para sa Pilipinas. Samantala, inakusahan ng ilang mga magsasaka mula sa Mariveles, Bataan si Attorney Harry Roque ng umano'y pamemeke. Ayan na! No, ay, sabi ko sa inyo, kapag ka tayo nag-title, naglagay dyan, yung mismo at meron tayong ipapanood at may ipapakita tayong mga balita. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, yari ka na naman, humbakla. Wala, no? Dumikit na sa pangalan ni Harry Roque yung humba, ano, mga bossing? Nadikit na sa pangalan ni Harry Roque yung humba. O, ano po si Harry Roque? Ng mga pirma para maagaw umano ang sinasaka nilang lupa para gawing Pogo Town. Yan ang exclusive. Naku po, lalong tumitindi. No? Ang pagkakadawit ni Roque sa Pogo, mga kababayan. Yung una, no, para lang ma-connect ko kayo lahat, doon sa mga ngayon pa lang po na nanonood at nakikinig ng mga ganitong balita. Una, mga dokumento, papeles nila Roque nakita doon sa loob ng Pogo. In-interview din yung executive assistant niya. Nakalimutan ko na pangalan pero gwapo. Ano? Doon nakatira sa Pogo. Oh. Tapos, pang-ilan ba? Pangalawa, mga bank accounts nila Roque nandoon din ho sa Pogo. Pangatlo, mga kababayan, in-check na huli doon sa mismong bahay na sinasabi ni Roque, hindi daw po nakapangalan sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, nakapangalan sa PH2, something like that. No, pero ang mga incorporators din no, ay yung mag-asawang Roque at yung mga, kung hindi ako nagkakamali, mga anak din. Hindi nga sila nakapangalan, pero under dun sa PH2, sila ang mga incorporator dun. Pero ito parang ang rinig ko dito is Biancham naman ito. 'Di ba minsan na po nating narinig yung Biancham? Kay Roque, pakinggan ho natin. Sibong umaarangkadang balita ni JM Pineda. Hindi ako binayaran ng prepaid. Sa eksklusibong video ng mga magsasaka na ibinigay ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad sa PRTV News, ibinunyag nila ang ginawa umanong pamimeke ng pirma ng kampo ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Harry Roque, umiiyak yung mga magsasaka. Biruin mo. Sandali lang ha. Okay. Game, tuloy. Sa mga deed of sale ng kanilang lupa sa Mariveles, Bataan, ikinagulat umano nila na wala na pala sa pangalan nila ang mga lupang tinitirhan at Aray ko naman, grabe naman yon. Masasamang tao yung mga gumagawa ng ganyan po, lalo na ha. Diyan sa mga kababayan natin na mga nasa laylayan po. Diyan yung mga pinaghihirapan, pinangarap nila na magkaroon sila ng mga lupang sasakahin para lang may ipakain sa pamilya, tapos gaganunin. Pepekein yung perma. Tapos mga ilang ilang araw, ilang buwan, hindi na kanila yung sa lupa. Grabe. ang iba naman, hindi binayaran pero inangkin ang lupa. Yung deed of sale. Tapos, firma nila, hindi ko naman firma. Ayon nga po sa munisipyo na sila na daw po may-ari. Ito daw po ay binili nila, ay paano nga po naging binili, ay nandito yung mga may-ari na hindi naman nila alam yung bilihan. Masakit doon sa akin, yung hindi natupad yung usapan namin na hindi nila ako binayaran ng prepaid. Ako po. Naloko pa. Yan ang gusto namin, kung talaga mayroon po na tumulong sa amin na malalaking tao na matulungan kami nga ibalik sa amin yung lupa namin, yun ang hinihintay namin talaga. Grabe, ano? Bago maaresto noong July 2023 Si Madriaga to, di ba? si Madriaga sa kasong kidnap for ransom, kasama siya sa tumulong sa mga magsasaka na magsampa ng kaso sa ombudsman laban sa First Bataan Mariveles Holding Corporation. Ayan, no, may picture ni Inday Sara Duterte at si Madriaga. At nakita naman natin,
yung litrato niya, doon kasama yung mga magsasaka. May timbang ho yung mga sinasabi ng Madriaga versus po doon sa sinasabi nung Gutesa, mga bossing. Kaya, tatanungin pa ba natin, bakit tumabang yung pagsasamahan nyo ng mga Duterte? Mismo, sinabi niya na, nung kampihan niya, yung mga magsasaka na umiiyak ko, sinasabi, niland grab daw po. No, pinapirma, pineke yung mga pirma, hindi binayaran yung iba, nagulat yung iba, hindi na kanila. Yung lupa, sino ang tinuturo? Si Roque. Baka itong tao na to, si Roque, kaya po tumakas no? Kung ano po natin, iduduktong po natin dito, mga boss chief amoser, yung ginagawang hearing doon sa Kongreso, bago siya tumakas, hindi niya maipaliwanag. Yung from, ilan ba yun? 3 million? Biglang skyrocket na magkano? 65 million nakaperahan niya. Kaya ayun, ang ginawa, tumakas, tumakbo, lumabas ng bansa. Mano ba namang, eto po, nagbenta po kami ng kalupaan talaga nung ano ko. O eto po yung nagpagbentahan. Ito po yung resibo, ito po yung deed of sales, ito po yung pinirmahan ng dalawang panig namin na mga Roque at nung mga bumili. Ganun lang. Sabi ni Sir RG Beroya, land grabber si Roque kaya ayaw nang umuwi sa dami ng kaso ng King. Buti nahinto ko doon, sir. Pakinggan ho. Ang kumpanyang ito ay isang joint venture ng dalawang korporasyon na bilang ang Biansam Holding and Trading Incorporated na pagmamay-ari ni Atty. Roque. Ayun na nga. Di ba? Ako ho, mga kababayan, mas medyo naliliwanagan po ako lalo doon sa ginagawang investigasyon at ginagawang hearing ng Senado nung 19th Congress ho. Mga bossing. Sinubukan umano ni Madriaga na kausapin si Roque pero itinanggi rin nito ang pagkakasangkot sa nakawalan lupa at mukhang ito rin daw ang naging mitsa kung bakit siya idinawit sa kasong kidnapping. Nung malaman Biruin nyo yun. niya na si Atty. Roque nasa likod, Okay. kinausap niya, diniscuss niya itong bagay na to pero itinanggi daw at parang pinagalitan pa daw siya or tinapos siya, something like that. So, kaya nag-decide siyang tulungan na yung mga farmers at dalhin sa tamang venue yung reklamo ng mga farmers. Nung nag-hearing na ng kidnapping, ang accused pa lang doon, si Rosendo Madriaga, yung pinsan niya. After few months, nagkaroon na ng additional witnesses daw pointing to him nakasabot. Biruin mo, sinamahan niya lang yung mga magsasaka dalhin sa proper forum yung kanilang hinaing tapos biglang nagkaroon ng additional witness. Tapos itinuturo na kidnapper na din siya. Kasama na siya sa kidnapping. Hindi. Meron talagang pagkakasunod-sunod mga kababayan Di ba? Hindi kagaya nung kay Gutesa na putik na yan, hindi mo alam kung anong pagkakasunod-sunod. Biruin mo, may sasabihin doon. Nagbibilang po kami. Magkano daw? 48 million kada maleta. 65 na maleta yung bibilangin. Manual. Walang gamit na makina. Yun pa lang Tapos doon sa sinampaan niya sa Laysay, kailangan ko po ng witness protection. No, doon naman sa sinasabi, ay hindi po, matapang po ako, may baril po ako. Lahat po yun, mga kababayan. Ang gulo-gulo. Pero ito, kung susundan mo, isa-isa, yung mga salaysay, tumutugma po.